Ipinaampon niya ang kanyang anak sa isang mayamang matandang dalaga, hindi niya aakalain na may karmang babalik sa kanya. Walang patid ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Mang Pedro habang iniaabot kay Ginang Charo ang bag na siyang naglalaman ng lahat ng gamit ng kanyang 2 taong gulang na anak na si Charlene. Mag-iisang buwan na ang nakalilipas simula nang sumakabilang buhay ang kanyang asawa nang dahil sa sakit nito sa obaryo, at hindi niya na alam kung paano pabubuhayin ang anak niya ngayong nagbabadya siyang makulong nang dahil sa malalaking pagkakautang niya na ginamit niya noon sa pagpapaopera sa asawa, buhat kasi nang magkasakit ito ay nabaon na sila sa utang. Kayo na po sana ang bahala sa anak ko, ma'am, sana po ay mahalin niyo siya gaya ng pagmamahal namin ng asawa ko sa kanya. Salamat po, umiiyak pang sabi niya sa matanda na agad naman nitong tinanguan. Huwag kang mag-alala, Pedro, sisiguraduhin kong lalaking isang mabuting tao ang anak mo, anuman ang mangyari, sagot naman nito. Hinagka ni Mang Pedro ang natutulog na si Charlene na ngayon ay nasa bisig na ng ibang tao bilang pamamaalam sa kanyang nag-iisang kayamanan, halos mapunit ang kanyang puso habang unti-unti niyang tinatalikuran ang anak, pakiramdam niya, kasabay ng pagpapaampun niya rito ay ang pagkawala ng sigla sa kanyang buhay. Ngayon ay wala na siyang pamilyang maituturing. Natuloy ang pagkakabilanggo ni Mang Pedro dahil sa kasong estafa. Dahil doon ay lalo pang naging miserable ang buhay niya, minsan nga ay gusto na niyang tapusin ang sarili upang hindi na niya maramdaman ang lahat ng ito, ngunit patuloy siyang lumaban dahil nangangarap siyang pagdating ng panahon ay muling pagtatagpuin ng tadhana ang landas nila ng kanyang anak. Iyon ang naging sandigan niya sa mahabang panahon ng kadiliman sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang taong pamamalagi ni Mang Pedro sa likod ng bakal na rehas, sa wakas ay nakalaya rin siya, isa kasi si Mang Pedro sa nagkamit ng parol dahil sa magandang asal na ipinakita niya sa loob ng preso. Ngunit nakalaya man ay hindi pa rin doon natatapos ang pagsubok sa buhay ni Mang Pedro. Makalipas lang kasi ang ilang araw mula nang siya'y makalaya ay nalaman niyang mayroon pala siyang sakit. Matapos niyang magpa-medical para sa ina-apply ang trabaho, ang sabi sa kanya ng doktor, kung hindi raw maagapan yun ay baka lumalapat maging dahilan ng kanyang pagkawala. Ngunit saan siya kukuha ng ipampapagamot gayong walang gustong tumanggap sa isang ex-convict na may sakit pang katulad niya? Halos gumuho na naman ang mundo ni Mang Pedro sa mga nangyayari sa kanya. Iniisip niyang baka ito na ang kanyang karma dahil sa pang-iiwan niya sa kanyang anak. Nang halos mawalan na ng pag-asang mabuhay si Mang Pedro, isang tao ang hindi inaasahang muli siyang babalikan. Kagigising lang ni Mang Pedro ng umagang yun nang makarinig siya ng mga pagkatok sa pintuan ng barong-barong na kanyang tinutuluyan. Yun ang tirahan nila ng kanyang pamilya noon bago sila magkawatak-watak. Anong kailangan nila? Magalang na tanong ni Mang Pedro sa isang magandang dalagang nabungaran niya sa pagbukas niya ng pintuan. Kayo po ba si Pedro Moreno? Tinanguan naman ni Mang Pedro ang nasabing dalaga, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa sumunod na sinambit nito. Papa, ako po ito, si Charlene, sabi nito at ganoon na lang ang kanyang pagkagulat. Anak ko, ikaw nga ba yan? Maluhaluhang sagot nito. Hindi na napigilan ni Mang Pedro ang kanyang damdamin at agad na niyapos ang kanyang anak na ngayon niya lang muli nakita, dalagang-dalaga na ito at mukhang maganda ang buhay base sa pananamit nito ngayon, bahagya nga siyang nakaramdam ng hiya dahil nadikita ng marumi niyang katawan ang suot nito. Pinapasok niya ang anak sa kanyang bahay na agad naman itong pinaunlakkan, doon ay nagsimula silang mag-usap at magkumustahan. Akala ko hindi na darating ang araw na ito, anak ko, akala ko kinakarma na ako dahil sa nagawa kong pagpapaampun sa iyo noon, halos maiyak na sabi ni Mang Pedro sa anak. Papa, alam ko pong nagawa niyo lang ang bagay na yun para mapabuti ako, kung makakarma man kayo ngayon. Good karma, ang tawag doon, ako po ang good karma niyo. Papa, dahil ngayon ay sisiguraduhin kong babawiin natin ang mga nawalang sandali sa atin, ang makabagbag damdaming dagdag pa ng kanyang anak na nagpaluha ng todo kay Mang Pedro dahil sa tuwa. Hindi sa tagal ng panahong kasama o sa naibigay na bagay nasusukat ang pagiging ama,
kundi sa kung ano ang handa mong isakripisyo para sa ikabubuti ng iyong anak. At iyon ang pinatunayan ni Mang Pedro na ngayon ay hindi na muling mag-iisa pa sa kanyang buhay.